tinignan natin yung buong statement kahapon sa Senado, dito, ng Diskaya, at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo. Huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Lumalim ang investigasyon sa flood control projects kaugnay ng pagsisiwalat ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa umano'y kasinungalingan ng mag-asawang Diskaya at lumutang ang mga bagong paratang laban sa mga mambabatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito ay siniwalat ng alkalde sa House Committee on Infrastructure hearing na nagsisinungaling umano ang mag-asawang Pacifico Curly at Cesara Sara Diskaya. I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Kung saan tinuligsa ni Sotto ang pahayag ng mag-asawang Diskaya na 2 hanggang 3% lamang ang kinikita ng kanilang mga kumpanya sa bawat proyekto. Giit niya, malinaw na hindi ito totoo, lalo't hayagang nakikita ang kanilang marangyang pamumuhay at malalaking ari-arian. Dito ipinunto rin ni Sotto ang Jade Peace na nagkakahalaga ng 100 million peso at mga sasakyang aabot sa halos 1 billion peso kung maayos na naibuwis. Pagbibigay diin pa niya na ang 9 na kumpanya ng mag-asawa ay may tax deficiencies at mga paglabag sa lokal na pamahalaan. Anya, si Curly Diskaya ay nahatulan na ng 2 bilang ng paglabag sa building code. Sa gitna ng pagdinig, iniulat rin ni Engineer JP Mendoza na nakatanggap siya ng banta sa kanyang buhay mula sa nagngangalang hitman. Is hitman. Tapos ngayon bago ako magsalita, tumatawag na naman siya. Kumbaga sana yung inaas ko sana na security is ASAP na po sana, sir. Dito sinabi ni Mendoza na natatakot siya para sa kanyang pamilya kaya't humiling siya ng agarang seguridad. Kasabay nito, inamin ng dating Assistant District Engineer na si Bryce Erickson Hernandez na may mga limpak-limpak na pera na dinadala sa kanilang opisina para sa flood control project sa Bulacan. Na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Pinangalanan din ni Hernandez sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na umano'y tumatanggap ng 30% kickback sa halos 1 billion peso project. Sa pagtatanong naman ni Representative Laila De Lima, umapela si Curly Diskaya ng kanyang karapatang hindi magsalita nang tanungin kung may mga senador ring sangkot. Tinawag naman ni Batangas Representative Jerby Luistro na selective amnesia ang pagtanggi ni Diskaya ng mga pangalan na nakinabang noong panahon ng nakaraang administrasyon. Giit pa ni Luistro na ang selective na pagsasabi ng katotohanan ay nagpapahina sa kredibilidad ng kanilang affidavit. Sa nasabing pagdinig, nabatid na umabot sa 12 billion peso ang mga kontrata ng Diskaya Group noong nakaraang administrasyon, kaya't higit pang lumakas ang hinala ng mga mambabatas. Samantala, nagpahayag naman si Bicol Saro Representative Terry Ridon na paiigtingin pa ng Kamara ang investigasyon gamit ang mga ebidensya, dokumento at testimonya upang masala ang katotohanan. Dagdag pa niya, posibleng isumite rin ng komite ang kanilang mga natuklasan sa isang independent commission na bubuuin ng Pangulo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.